mula sa National Bureau of Investigation. Dahil itong pinuno ng naturang kawanihan na si Attorney Melvin Batibag ay tiniyak na tuloy-tuloy pa rin ang paghahanap ng grupo kay Senator Ronald Bato de la Rosa para arestuhin at ang kanilang hanay ay inatasan din yung mga tauhan doon sa Tacloban City para naman magsagawa ng sariling investigasyon sa insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan at yung koordinasyon ng hanay ng kapulisan sa mga paaralan ay pinagtibay. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Grant Hilario. Tiniyak ng National Bureau of Investigation na nagpapatuloy pa rin ang kanilang pagharap kay Senador Bato de la Rosa. Sa panayam, ibinahagi ni Director Attorney Melvin Matibag na makasisiguro mo ng publiko na hindi sila tumitigil para matunton ang puganteng senador. Anyay, araw-araw sila nakatatanggap ng mga ulat at impormasyon posibleng makapagturo sa kinaroroonan ng mambabatas. Subalit ayon kay Director Matibag, kinakailangan pa nila itong iproseso sapagkat dapat daw muna maberipika upang madetermina ang mga dapat sundan. Mas mabilis niya kung mayroong direkta magsasabing nakita nila mismo ang senador. Gayunpaman, may grupong itinalaga na ang kawanihan para tutukan maigi ang kaso at paghanap kay Senador Bato de la Rosa. Well, we're receiving reports every day and we're following up all the reports. Just today, we have pag tinitingnan mo kasi, pag tinignan mo yung mga information, we have to process it kung alin talaga yung dapat sundan at hindi. So, meron kaming mga sinusundan na ilan na tingin namin pwedeng positive. Mabilis naman yan kung may makapagsabi talaga na na-eyeball, nakita talaga nila si Senator Bato. But rest assured that we are working on it every day. We have a dedicated team to locate him and arrest him. Okay. So, Ang naturang senador ay kasalukuyang may arrest warrant mula International Criminal Court sa kanyang pagiging co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kaso may kinalaman sa war on drugs. Bukod pa dito, ibinahagi ni Director Attorney Melvin Matibag na kanilang pinakikilos na rin ang mga tauhan sa Tacloban City, partikular naman sa kaso ng pamamaril kamakilan sa eskwelahan. Anyay, inatasan nito ang mga kawani sa lugar upang magsagawa ng investigasyon patungkol sa insidente. Layon anya sa direktiba na magkaroon ng hiwalay na pagsusuri ang ahensya. Subalit nilinaw na ang Philippine National Police pa rin ang pangunahing tumututok sa kaso. Tacloban. Bigay kami lang ng directives doon sa agent, yung aming provincial agent in charge doon to look into the shooting para at least meron din kaming sarili na report on that matter. But then, of course, the one who's in lead already, that doon yung PNP natin. Okay. Kaugnay dito, ipinag-utos ni Philippine National Police Chief General Jose Melencio Sinartates Jr. na mas paigtingin ang police visibility at preventive patrols sa paligid ng mga paaralan. Ito'y kasunod na mangyari ang pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban City kung saan nasawi ang 3 estudyante habang nasa 20 naman ang sugatan. Ayon sa hepe ng pambansang pulisya, mahalaga ang ganitong uri ng agarang hakbang kasabay sa pagpapatupad ng mas mahigpit na seguridad sa mga eskwelahan. Hindi anya ito dapat ipagsawalang bala kung kaya't mas pagtitibayin ang ugnayan ng kapulisan, mga guro, magulang at mga lokal na pamahalaan. Pati responsableng pangangasiwa sa mga service firearm ay binigyang pansin matapos matuklas ang isa sa mga baril na ginamit sa pamamaril ay na-issue sa isang pulis. Bagamat nadawit ang kasamaan, titiyakin naman ng hepe ng pambansang pulisya na ebidensya ang susundan ng investigasyon at hindi maiimpluwensya ng ranggo o posisyon ang pananagutan sa oras lumabas ang buong katotohanan. Paninindigan naman ng pambansang pulisya sa ilalim ng kanyang liderato ang pananagutan upang muling mapagtibay ang tiwala ng publiko sa kapulisan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.